po sa atin dito, pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na dun mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkin tab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong madya o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, Ng reforma o pagbabago. aha. Peaceful protest, kagaya na naganap last year. Yung malaki ang Yung protesta na inatirang ko sa sinasa- Luneta. yung- Pagsusuot ng ikulong mandarambong, that's okay. Ano yung bawal? Ang bawal, manawagan ka na ang mga militar, wag nyo nang suportahan. Alisin nyo na yung suportahan dyan sa gobyerno. Yun ang sinasabi dito. Bawal, Sino may sabi nun? ay nasa batas natin, bawal Na manawagan. alin? Anong? Yung inciting to sedition. Hindi, kung hindi. ano man- Di ba, meron na nagsabi niyan dati, ha? Oo. Bawal kang mag-udyok sa militar Na alin? na alisin nyo na ang suporta ninyo or yung something that will destabilize. Mag-aring magdulot ng kaguluhan. May isang estudyante, may isang mamamayan, may isang Filipino taxpayer ang magsasabi na kayong mga nasa militar, i-atras nyo na. Wag na kayo sumuporta sa gobyerno. That's inciting to sedition. Well, Yan ang sinasabi? according Yan ang to... sinasabi dyan? Yes. Di ba sinabi mo yun? Oo. Sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Never ko sinabi yun. Ang ba? sinabi ko, I-replay mo nga dito. hanapin nyo. Wala ko sinabi na ganyan. Hanapin. At wala kayong makikitang ganyan. Baka ako ang susunod. Po ang buhay ngayon. Anong petsa na ngayon? Wow, you look so allocable. Parang nadelivera na naman ang mali-maleta, mga kapatid. Talagang, Good morning alam po mo, sa mga it's, nag-aantay pa rin po. I have to admit it na Yeah. ikaw paganda ng paganda. I thank you naman kung gano'n. Iba na talaga ang nadedeliveran for future plans. Hanap ng good news sa gobyernong ito. Ang good news daw, mga guys. Opo. Guys, di ba kayo masaya? May budget na tayo! Hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Guys! Hindi ba kayo masaya? Smile naman kayo dyan. Namiss We niyo have ba a si budget. Guys? Guys, we have a budget! Oh. Alright, sige. So, nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan, mga kapatid, ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito? O may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Wow. Yan ang people-centered budget pa daw ito. Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na dun mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkin tab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong madya o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, pero, kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Nako, ang ganda ng paghahambing mo, ha? Nanay ko pa naman ayaw ng baboy Correct ka sa dyan? kubeta. Correct Totoo ka yan. dyan? Alam nyo ba, sa bahay, yan ang tinitignan. Mm. Masasabi mo daw na malinis ang isang tao sa kanyang tahanan. Refleksyon. Kapag pumasok ka doon sa banyo, hindi lang yung bahay na malinis mismo. Pag ikaw ay pumasok sa banyo at nakita mo na maayos, malinis ang kanilang banyo. Hindi lang kusina, hindi lang sala, maging ang kubeta. Ang kubeta, bow. Pero minsan hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayo sa bahay na mga baboy sa kubeta. Ang kubeta,
Bow. Tama o mali? Kaya tama ang paghahambing mo. Napakagandang paghahambing. Kasi nga naman, kahit gaano kalinis ang budget, depende pa rin sa gagamit. Malinis ba yung gagamit? May punto ka. Ang ganda. Ang kubeta. Bow. Word of the day. Okay. Kubeta. Opo, ito lang po Oo yan, nga, mga kapatid. okay Kasi yun nga, na. ang dami ho natin mapag-uusapan this morning. Of course, ito nga pong budget na ito na ano man po ang tawag nila dyan, mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-aambag-ambagan para dyan. As a matter of fact, tayo po'y uutang na naman para ponduhan po yan. Wala ho tayo magagawa dyan. Ang atin po na lamang, sabi nga ni Ginoong Diwa Gunigundo, magpatuloy po sa pagbabantay kung paano po ito gagastusin, no? Sige, so, well, ito ho, bago natin tunghayan itong ating pabida at ang ating pong pa-contest today, dalawa po ito na maaari nyo hong salihan and chance to win hanggang minimum po na 2,000 pesos. Salamat po muli sa ating pong mga Happy Anonymous. Thank you very much. Alright, so, ito na muna, bago natin... Bago balikan ng kubeta. Hindi, Sige. ito na muna, itong sa budget, mga kapatid, Opo, para lang ho natin matunghayan itong isyong ito na ngayon pa lang po pag-isipan na po natin. Kasi kung atin pong mapapansin, ito hong inaprubahan nilang budget, kaya nga po yung iba dito naghihinagpis. Kasi yung provision ng bawat alokasyon sa bawat distrito, pansinin po ninyo yung mga proyekto. Halos pare-pareho na naman at ang halaga pare-pareho pa din. Yan po sinasabi nung iba. Huwag mo na munang tukuyin yung UA, yung Unprogrammed Appropriations. Iba hong usapin yun. Doon na lang po mismo sa DPWH budget. Pare-pareho po na naman yung halaga. Pansinin po ninyo. Kung yan po yung multipurpose buildings, pare-pareho po yan. Oo, may 20 million, 10 million, 10 million, pare-pareho. Iba't ibang mga lugar umano pero pare-pareho yung project. Ganon din po sa mga ngalsada. Yes, daang milyon. Paano ka naman nagbigay ng ganong kalaking halaga? Oo, nang pare-pareho po yung halaga, iba-ibang mga lugar, hindi ba? Talagang iisipin mo, opo, hindi natin may tuturing na itong budget na ito, opo, ay katiwa-tiwala. Seeing is believing. Kasi, opo, ito mga kapatid, ay noong pa man sinasabi at kinumpirma na doon sa mga nagdaang hearing. Basahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po mga kapatid, ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, o sige, itong mga to, yung mga nasa sangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, hindi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Iilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan, yung iba. Maaaring bang sabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon. Sorry po kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At kinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control projects. But basically po, si Boss Bryce naman sinasabi, DPWH projects, lahat same. Ito po. Okay. Ang sinasabi po dito, magmula po sa NEP, mula sa NEP, hanggang sa ito po'y dumaan mga kapatid sa
House Bill, Senate version, and then GAA, including nga yung UA. Ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment na ito na 5 to 15% na kalimitan pong hinihingi. Ito ho, itong isa ang may starring po ditong tao kapag ganap na ang NEP base po sa pagdinig sa Kamara de Representante. NEP pa lang, may hatagan na. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5 to 10%. Nakilimitan pong hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balanse ay babayaran ng buo paglabas po ng GAA. That is the modus. And then, mga kapatid, paglabas po noong sinasabi din po na ng mismong GAA na mayroong UA, pag may provision doon na maaari ng kalikutan, 30% daw po ang sinasabing hingian ng proponent. So ano ho ang ating tinutukoy dito? Ito yung modus. Maaari sabihin nila, ay dati yan. Oo, wala na yan ngayon. Wala na yung mga tao na yan eh. Di ba? Yun ang sasabihin nila. Wala na daw yung iba. Wala na yan. Nilista namin yan sa DPWH. Hello? Pero yung iba. Yung nang naandoon sa region na sinasabi ninyo, natatanggalin nyo, hindi nyo tinanggal eh. Nando doon pa rin. Sa mga video ho, nung nagdaang halala, nagpapaulan ng pera yan eh. As in, nag-aabok ng pera, nakita nyo? Doon sa lugar po kung sa tumakbo yung kanya misis. Pero naandyan pa rin. Bakit? Baka may idawit. Baka may idawit kasi sakop niya yung lugar ng makapangyarihan. Hindi ba? Tamo? Yung connect. Ay nako, pag-usapan natin to kahit bukas. Oo. Kahit hanggang bukas may pondo ko. Yun lang. Hindi ka maubusan ng pondo o ng topic sa administrasyon at gobyernong ito. Anyway, sige po. Sorry po pero not to spoil ito hong mga nasa communications po nitong palasyo, pero sorry. Opo, mahirap pong sabihin na itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi kung baboy po ang magpapatupad niyan, baboy po at baboy pa rin yan. Aray, sabi ng mga Okay, baboy. sige. Alright. Maghunos dili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan ng mga baboy. Yung mga totoong baboy. Masarap lechonin yan. So it's sige. now 9 po ng ating mga Happy Anonymous. Ito po ang dulot ng inyo pong pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng hindi humihingi ng anumampong boto. Yan! Okay, ngayon. Itong okay, alas 6:30 na eh. Hindi, sige ituloy mo. Hindi, Nandun ka mamaya. pala sa Hindi, humihingi ng mamaya boto na. eh. Mga Happy Anonymous natin na hindi po nakapaskil Hindi, ang magandang- pagmumukha Oo, sa pagbibigay ng tulong. Magandang basahin natin itong provision. Opo, ito pong si Presidente sa kanyang talumpati sa pagpirma ng budget. Ang sabi niya rito, politicians shall be barred from the distribution of any financial aid and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Okay, sige. So may section 19 daw nung enrolled copy ng 2026 GAA. Alright, opo. Specifically may provision dito. Mamaya basahin natin to. At siguro, hindi mo na kinakailangan pa maging isang napakatalinong tao para maintindihan ang provision na ito. Dito, mga kapatid, unang-una, walang kaparusahan sa lalabag. Walang kaparusahan sa lalabag. Pangalawa, mga kapatid, pangalawa, ang dali pong takasan ng provision na ito. Gusto mo na bang mamaya na. Gusto ko na nga gawin mo eh. Wag na muna kasi baka para bang naglagay sila na bawal na kayong umepal, pero kung i-epal kayo, wala kayong parusa. wala kayong... Tama, di ba? Walang Yun kaparusahan. yun eh. May Okay. provision na bawal umepal. Oo. Bawal kayong makita sa mga bigayan ng ayuda. Oo. Pero kung e-epal, para bagang okay lang. Dahil wala naman kayong parusa eh. Oo. So, sinong epal, ang hindi pa rin e-epal, kung alam niya na hindi naman siya mapaparusahan. Oo. At saka talagang epal ay epal. Naman. Di ba? Wala Oo. ang baboy,
kahit na po bihisan mo pa yan ng anumang uri po ng costume, baboy pa rin yan. Tama. I mean, sorry Hindi po, mababago ah. yun. Ang buwaya, bow. Ang buwaya, damitan mo man, di ba? Isuotan mo ng Hermes at ng kung ano-ano, ay buwaya pa rin. Yes, Yan. okay. Ito po. Magandang basahin ito. O sige, basahin mo, baby. Okay. Specifically provides that all cash assistance and other forms of financial aid shall be distributed exclusively by authorized government officers and personnel or accredited partners. Public officials holding elective positions, electoral candidates, politicians, political parties, or their representatives, except those with direct administrative and executive authority over the implementing agency, are prohibited from influencing, being present in, participating in, or taking part in the actual distribution of any cash assistance and other forms of financial aid under the following programs. Ito na po yun, tupad, maifit, etc. Okay, nope. Signage daw po, branding, paraphernalia, activity, etc. Okay, yan sinasabi po daw na provision. Tanong, may nagsasabi ba dito na ikaw na politician, ikaw na kamag-anak ng politician na tatakbo para palitan yung nakaupo mong kamag-anak, meron bang provision dito nang sasabi na ikaw ay hindi pwedeng mag-endorso ng taong ilalagay sa listahan? Parang wala. Parang wala. Parang dito, wag ka lang pupunta doon sa lugar ng distribution. Oo, off limits ka dyan. Pero yung listahan na gagawin ng mga benepisyaryo dito, Bago walang pa sinasabi. magbigay yan. Oo, na hindi ka mangingialam. Doon na lang po eh. Oo. Eh, itong mga to, pag switik ang isang tao, switik. Naman, kahit na wala doon, halimbawa, bigay ng ayuda, tapos wala doon si congressman tsaka si mayor, yung nagbibigay, sinasabi, galing po kay congressman, galing po kay mayor. Ay, wala sila doon, kaya nilang gawa ng paraan yan. Hindi ba? Oo nga, ano. Basa- Yung guarantee letter, sasabi ba dyan? Basahin po Na ninyo. dapat sa MyFIP, wala ng guarantee letters. Meron pong dictum sa Latin ha, sa mga abogado, no? Expressio unius est exclusio alterius. Meaning, kung ano ang nasa saad, kung ano ang nasa saad, yun ang nasa saad. Yung hindi kasama dito, hindi kasama. Pakiulit yung expression na iyon. Ay sa Latin, Oo. expressio unius est exclusio alterius. Na ang ibig nang sabihin, Oo. Kung ano lang ang nasa saad dito, yun lang. yun lang. Walang dagdag, walang bawas. Kumbaga, kung ano lang yung enumerated, yun lang yung enumerated. Yung wala dito, hindi kasali. Oh well, ang sabi ng mga nag-approve at gumawa ng batas, nasasaad din. Voulez-vous que ça, avec moi, ce soir. Dahil masaya sila ngayon, may budget na sila. Anyway, Oo. sige po, ay nako, ang saya pa Yung rin po ng masaya. ating pong morning ha, kasi gawin po natin itong advokasya. Huwag po natin itong tigilan kasi after all, yan ho ang dalangin ng iba na ito po yung mga kaligtaan na po ng taong bayan. Kasi kahapon po, definitely, walang aamin. Kahit na ano pang sabihin nila, hindi sila aamin dahil sa ating bansa. Wala po ni isa na umamin. Maliban po na lamang ngayon dito sa mga nasa DPWH na gusto pong maging state witness. At isang kontratista po na lumilingon sa tawag na Hello Sally. Ba ang Pilipinas? Tayo po mga kapatid ay sumasandal sa ating pong problema with China. Ang ating sinasandalan lagi po ay international law. Ito ho, specifically yung mga convention na mga nilahukan ng iba't ibang mga bansa na miyembro po ng United Nations. As a matter of fact nga po, yung arbitral ruling na ito, tungkol po nga dito sa usapin natin sa claim ng China sa West Philippine Sea, kung saan po tayo po ang pinaboran nito pong sinasabi na nagdesisyon dito na tribunal, dyan tayo sumasandal. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng gawin sa atin to ng China na kukubkubin mo na lamang
ang mga lugar na klarong-klaro naman po na nasa sa ating sovereignty. No, po, ibig sabihin ng sovereignty, oo, hindi ka pwedeng pangialaman ninuman. Sovereign nation. When you say, we are a sovereign nation, tayo po ay isang bansa na dapat pamunuan, pangasiwaan lamang ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, walang sino man na maaring magdikta sa iyo. Hindi ka maaring pakialaman. Hindi ka maaaring panghimasukan. Hindi ka maaaring okupahin. Yon. Kasi nga po, sovereign nation ka. At yan po sinasabi ng mga bansa, particularly po ng mga miyembro ng UN na sovereign nation tayo. DJ, Katya. Opo, kumusta po kayo, General? Okay naman po, Sir Ted. Okay naman. Medyo nakapagpahinga ng konti dahil kahapon kami tulog. Opo. Like, Opo. Pwede ho ba namin malaman muna ano ho ba ang inyong pinagdaanan kahapon nung kayo po ay pinusasan, hinuli po kayo upon arrival po from Thailand para lang ho maintindihan po ng ating mga kababayan. Opo, kinasuhan po kasi ako ng CIDG ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Yun naman pong inciting to rebellion ay hindi nag-prosper at hindi ng judge. Ang nag-prosper lamang ay itong inciting to sedition. So, ang problema doon, yung aming dinisyon kaagad ako ng ng arrest warrant. At yun nga, because of the arrest warrant, in-issue or sinerve yung arrest warrant na yung kahapon pagdating ko galing airport, galing abroad, dyan sa Terminal 3, kahapon ng umaga, alas 8 ng umaga. Opo. So, binala ko Go ahead, sir. PIDG sa Kaptame, pinroseso doon, tapos pinarnover ako doon sa judge sa Quezon City Regional Trial Court at nag-post kami ng bail at nag-grant naman po yung bail at nabigyan ulit ng release order ng judge. So, nakapost po ako ng bail ngayon. Opo. Inciting to sedition. Opo. Kayo ho mismo muna, General, ano ho ba ang definition nun? Kayo po bilang dati rin pong naglingkod bilang isang sundalo. Ang inciting to sedition kasi, parang naghihikayat ka di ba, na yung mga taong bayan, na pabagsakin ng gobyerno. Parang gano'n. Pero doon, hindi ko masyadong i-discuss dito ang detalye, Sir Ted, dahil nakabindi na ito sa korte. Ayaw kong subjudice na tinatawag. So, sasabihin ko lang, yung inciting to sedition ay maghihikayat ka na pabagsakin ng gobyerno. Hindi naman po namin ginagawa yun. Kami naman po ay nagpapahayag ng mga damdamin tulad ng mga karamihan mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa bayan natin. Hindi ho tayo naghihikayat na papagsakin ng gobyerno. Kaya, ang aming pong go ahead. United People's by non-violent, constitutional, non-partisan. Kaya ko po yung tinanong sa inyo, General, kasi nga kayo po ay inaabot na ho ng retirement age sa AFP at naglingkod nga po kayo, nagserbisyo po kayo, and I'm sure kayo po mismo na sundalo, alam nyo yun, yung definition ng sedition, di ba? Kasi ang kalaban nyo po yung mga elemento na gustong babaksakin ng gobyerno, di ba? Tama po yun. Kaya lumalabas talaga, malinaw na itong mga cases na sinel sa akin ay panggigipit lamang, pananakot, panghaharas. Hindi lamang para sa akin, kundi yung mga taong nanonood o nakikinig o naniniwala sa akin para hindi sila mag-protesta. Yun ang objective ng gobyerno dyan. Sorry po, without courting contempt, kasi nga po meron na pong kaso ito, pinahahanap ko po sa aming mga kasamahan dito sa himpilan yung actual post ninyo na pinagbasihan ng demanda. Meron ako ditong hawak na post ninyo, ang petsa ay September 23, 2025.
bakit kasama na ang Marcos resign sa panawagan ng UPI o United People's Initiative? Opo, dito po, binasa ko ho naman to, medyo mahaba-haba lang siya, pero dito, meron kayo sinasabi, no? Oo, kaya bago ang malawakang protesta ng September 21, nagpasya kami na isama ang panawagan na Marcos resign. Dahil ang malinaw, walang makikitang malawakang korupsyon kung walang basbas ng Pangulo. Yan po ang inyo po, pakishare nakalagay dito. Ito ho ba lang yon ang sinasabi pong basihan ng inyong demanda, General? Marami ho yung marami mga post ang pinagbasihan ng CIDG. Ang isa doon ay of course yung sinasabing ang Pangulo, sinabi ko doon, ang Pangulo, ang lumalabas na siya ang pinakautak ng mga korupsyon, parang gano'n. Dahil siya ang nag-approve ng General Appropriation. Ngayon pa yun, awalo yata yun mga pinote ng CITG na basihan ng kanilang complaint. Opo. Sige po. Well, anyway, may tanong lang po si Chacha sa inyo. General? Go ahead, Cha. Yes po. General, tinatanong po kayo kanina ni Sir Ted about this inciting to sedition definition. Kung hindi man sa Facebook post, kasi kung ito yung pagbabasihan, yung hawak po namin ngayon, kaya nagtatanong kami kung ito lang or meron pa bang iba. Bukod po ba sa mga post nung rally, meron din po ba kayong panawagan na pabagsakin po ang gobyerno? Para lang po malinaw? Or this is just purely about your post on Facebook? Ang kaso po, kinakaharap ngayon ay doon sa Facebook post. Mataling ito. Mga 8 yata yun ang Facebook post. Yun ang basis ng complaint ng PNP-CIDG. So, sinagot naman natin yun. Naggawa kami ng counter affidavit. Tapos nung nagbigay ng resolution ang judge na wala na yung rebellion, kundi sedition lamang, nag-file pa rin pa kami ng motion for reconsideration. The judge, unfortunately nga, hindi nag-issue ka agad ng arrest warrant. Consider yung motion namin. Ganon. General, ang sabi niyo po, hindi lang isang post, 8 post lamang po yung pinagbasihan. Hindi kasama yung naging pag-akyat niyo ng entablado, nung nakaraang rally. May sinasabi po dito na may panawagan daw po kayo na bawiin ng militar ang suporta sa administrasyon. Doon po sa 8 post na sinasabi niyo po, meron nga po bang ganong mensahe sa armed forces? Hindi kasama yon. Hindi kasama yung sa rally mismo. Ang pinagbasihan lamang ng krami nung PNP sa CIDG sa krami ay itong mga Facebook post ko. Opo. Pero dun po sa 8 post na sinasabi nyo, was there ever a post na kayo nga po ay nananawagan na bawiin ng militar ang suporta sa administrasyon? Wala doon. Walang ganon. Walang ganon na night ang CIDG. Oo. Bagamat meron po tayong freedom of expression, naniniwala rin po kami ni Manong Ted dyan, alam naman din po natin, meron po itong legal na limitasyon. Oo. Dati po kayong general. Yes po, sige po. Dati rin po kayong general at ngayon nga po akusado at kahapon ay inaresto. Sa tingin niyo po ba ito pong nangyari sa inyo talagang may basihan o this is not just for you, but also for other people, wag nang magsalita against the government? Ang sinasabi ko nga, itong kasong ito na kinakaharap ko, panggigipit lamang, harassment, pananakot, hindi lamang sa akin, kundi para ilan yung mga ibang tao na maghahayag ng kanilang damdamin sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Yun ang nakikita ko at ng aming lawyer. Oo. General, sa tingin niyo po, kayo po kasi uniform personnel and this is a different or separate issue for those civilians na katulad po namin, kasi nga po uniformadong personnel po kayo. Ano po sa tingin niyong magiging epekto nito sa mga dati at ngayon na opisyales na gustong magsalita sa gobyerno? Okay, sundalo ko,
dating uniformado, pero ako'y isang ordinaryong civilian na ngayon dahil ako'y retired na. So, yung mga sinasabi nilang nanghihikayat, nasa kanila yon dahil freedom of expression nga itong pinapahayag natin di ba? Hindi naman tayo sinasabing pabagsakin ng gobyerno, mag-take up arms, or ganito. Walang ganon. Kami naman nagpapahayag ng aming damdamin. Yung matindi at malawakang korupsyon na nangyari sa bayan natin. Kaya tayo malugmok na dahil dito sa mga itong korupsyon ng ating mga politiko, yung mga leaders natin. Okay. General, meron po ba kayong mga kasama dito po sa inyong grupo na kapareho ninyo, mga hindi na uniform personnel, ang natakot dito po sa ginawa sa inyong pag-aresto? Ako lang yung sa grupo namin, ako lang yung kinasuhan okay lamang yon dahil siyempre ako tumatayong convener, leader ng aming grupo, yung United People's Initiative. So okay lang yon sa akin. Haharapin ko ng legal ng pamamaraan itong aming kaso, itong aking kaso. Oo. Balikan ko lang din po yung nangyari kahapon kasi sinasabi rin po ng mga kasama ninyo and even yung abogado nyo po na hindi raw po kayo agad pinayagang makausap ng inyong legal counsel nung kayo po ay inaresto doon sa NAIA. Tama po ba ito? Tama po yun kasi sinalubong po ako ng mga lawyers nag-request sila ng access pass doon para masalubong ako, para pagka inaresto ko, kasama sila. Unfortunately, hindi sila binigyan ng access pass. Ngayon, nung lumabas na kami ng terminal doon sa may gate, nandun sila, pero may harang. Hindi sila makalapit sa akin. So, sumisigaw yung aming mga lawyers na palapitin sila para makausap ako. Kasi nga, kasama sa aking karapatan, sinasahan ako ng Miranda rights, kasama sa karapatan ko doon sa Miranda rights na yon na ako ay dapat merong legal counsel, Opo. legal advice. Opo. Lalo bibiyahe ako. Opo. Bibiyahe ako dapat kasama yung lawyer ko. Yun nga, kaya umalma yung mga lawyers namin. Bakit hindi sila pinalapit? Pinarang sila, parang gano'n. Opo. Sige po. So General Sir, ano ang inyo pong balak gawin dahil po sa pangyayaring ito? Meron ba kayong mga gagawin po na mga public demonstration o ano man po? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung aming pagpapahayag ng damdamin ng mga corruption ito. Kasi gusto talaga nating mapanagot yung mga nagnakaw, yung mga mga mandarambong, yung mga naglapastangan sa bayan. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Pero alam naman po namin yung hangganan yan, hindi pwedeng yung sedition na yan o rebellion na yan na sinasabi nila. Opo, pero alam niyo ba naman na yung dati rin pong senador at naglingkod rin po sa bayan, nagserbisyo na si Antonio Trillanes Dafort ay kinasuhan din nung panahon ng Pangulong Duterte ng parehong kaso ninyo. Opo, at yung pong inyong argumento ngayon ay lumalabas nakapareho ng argumento ni Trillanes. Kaya sinasabi ng iba, parang nauulit lang yung ginawa nung panahon ni Pangulong Digong sa isang kritiko, ngayon ginagamit din ito sa isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Parang gano'n na nga. Kasi kaya nga, talaga, itong ganitong kaso na sa tingin ng lawyers namin ay kayang-kayang we will win the case. Sabi nila. So, lumalabas talaga dito na ito ay pananakot lamang, harassment cases. Yun ang basa namin dito. Okay. Sige po. So, salamat po, General. May I just know how young is the retired AFP General now, sir? Ilan taon na po kayo? 67 po ako, Sir Ted. Opo, 67. Opo, and hope that everything is well. Dito nga po sa mga pangyayaring ito. Salamat po sa inyo, General, sir. Opo. Maraming salamat din po, Sir Ted, DJ Chacha. Opo. Buhay po kayo. Salamat. Thank you. 67. 67 years si old. General. Kailan kaya ito ni Nilo de la Cruz? Oo. Na isa rin PMAyer o
Sinilo kasi paga Eh, 80 na. Mag-ingat kayo sa mga post nyo. Oo, Sinilo de la Cruz. Hindi lang pala ito. Marami-rami. 8. Good morning sa mga retired general. Si Morning General po, mga retired. Rex Piadren. Oo. Mga yan ang Team Bravo? Ah. Ang mga Team Bravo yan. Ayun. Mapa-retired or sitting general, mga Bravo ang mga yan. Thank you. Oo. Salamat na marami. At kay Tony C. Uy! ng Powerhouse Power Tools. Naku, Sir Tony C, alam mo yung vacuum? oo. Pati yung dumi ng kapitbahay na nasimot sa sobrang tindi. Hindi nga ako nagbibiro. At saka yung pambomba ng bisikleta mo, ha? Oy, nako, at hindi lang bisikleta ang nabobomba. Oo. Pati yung gulong ng sasakyan kayang bombahin. Yes, Oo. 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 Sa Hindi nga ako Powerhouse nagbibiro. Power Nag-thank you Tools. nga yung, yung kapitbahay ko kasi nung ginamit ko yung powerhouse vacuum, Oo. pati yung kanila nasimot Oo. Yung dumi nila. Alam mo, ipagamit mo yun sa Kongreso para masimot sila na lahat. masinghot ang lahat ng mga dumi doon. Sabi ko na eh. Sana Okay. sana makaimbento ni Sir Tony ang powerhouse Oo. ng vacuum na kayang suminghot ng mga kurap. Pwede po ba 'yon? Kaya po ba 'yon? Humigop, ha? Higupin na lang. Good morning kay Ma'am Beauty. Morning, Good Ma'am morning Beauty. sa inyo. Kay Chrissy, good morning sa inyo. All right. Under Article 139 of the Revised Penal Code, sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force actions that threaten government and social stability. Inciting under Article 142 is defined as any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writing, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, including the wearing of shirt that state Ikulong Mandarambong. Ay! Wala ka! Hoy! Ha? Teka lang, Ted Filon. Wait lang ha. Kasi sa Friday, isusuot natin yan eh. Every Friday uniform natin yan. Wait lang. Para mas malinaw. Kasi, Bari mo yung wait jacket lang. mo. Teka Para lang. mas maganda Ang panoorin. ginaw kasi dito eh. Kasi umaalog-alog yan. Kaya pag nga. ano. Makinig kayo. umaalog-alog yung Wait mga lang. ano. Linawin lang natin. Kasi baka matakot yung mga kapatid na natin Anak ko, mag-post, pag magpahayag ng gumaganyan- kanilang... ganyan din pagkausap Diba? ko Kasi minsan Okay. matakot na sila mag-post or magpahayag ng damdamin. oo. Unang-una, may freedom of expression tayo. Ano-ano yung mga pwedeng gawin doon? Pwede nating punahin ang gobyerno, pwedeng batikusin ang korupsyon, Oo. manawagan ng reforma o pagbabago. Aha. Peaceful protest, kagaya na naganap last year, yung malakihang Yung protesta na inatinan ko sa yung Luneta. yung- Pagsusuot ng Ikulong Mandarambong, that's okay. Ano yung bawal? Ang bawal, manawagan ka na ang mga militar, wag nyo nang suportahan. Alisin nyo na yung suportahan dyan sa gobyerno. Yun ang sinasabi dito. Bawal, Sino may sabi nun? nasa batas natin, bawal manawagan. Na alin? Anong? Yung inciting to sedition. Hindi, kung ano man. di ba, meron na nang sabi niyan dati, ha? Oo. Bawal kang mag-udyok sa militar Na alin? na alisin nyo na ang suporta ninyo or yung something that will destabilize. Sandali, ah. Mag-aring magdulot ng ah. kaguluhan. May isang estudyante, may isang mamamayan, may isang Filipino taxpayer ang magsasabi na kayong mga nasa militar, i-atras nyo na. Wag na kayo sumuporta sa gobyerno. That's inciting to sedition. Well, Yan ang sinasabi? according Yan ang to... sinasabi dyan? Yes. Di ba sinabi mo yun? Oo. Sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Never ko sinabi yun. Ang ba? sinabi ko, I-replay mo nga dito. hanapin nyo. Wala ko sinabi na ganyan. Hanapin. At wala kayong makikitang ganyan. Baka ako ang susunod na arestuhin. Pero yun nga, kaya natin pinapaliwanag Lakas ngayon. ng tawa ko dito. Baby, Nag-iba yung mukha Hindi, niya. No? kaya natin to pinapaliwanag para lang malinaw. Nag-iba nung botox Hindi, mo. kasi inisip ko eh. Botox, Inisip ko, sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sasabihin yun dahil Joke nga, lang. yun ay inciting to sedition. lang. Anything that can destabilize the government. Naks naman. Do you like my English? Anything that can Yung labi mo destabilize... dapat nakausli pa. Anything that can Oo. destabilize the government. Oo.
most probably that is inciting to sedition, right? So halimbawa, sample, kung ang sasabihin mo kapatid Sabihin mo yan. nananawagan ako ng Nako, investigasyon sa Kongreso para panagutin ang mga mandarambong. Hindi bawal yon. Pwede yon. Pero kung ang ipinost mo at sinabi mo ay dapat tumindig na ang militar at bawiin na ang suporta sa gobyerno, delikado ka doon. Inciting to sedition yun. Hindi ka pa sure dyan. Yun na nga kasi nasa korte pa naman. Hindi ka pa sure dyan. Oo, so dapat talaga mga hindi masama ang ihayag ang ating damdamin dahil meron tayong freedom of expression. Bakit? Hindi masama na Bakit? sabihin, Bakit? kurakot, managot. Bakit? Kapag ba may isang mamamayan at sinabi yon, maniniwala ba kagad ang militar sa kanila? Pero, Ha? I mean, as in, oo, may effect ba yon dito Pero, kay General Browner? yung panawagan na yan ay may potensyal na magdulot ng kaguluhan. Eh kung may mga maniwala nga. So, again, that's, when you say that, di ba? Okay, Posible anyway, magkaroon ng sige. destabilizasyon. Haba ng diskusyon na to, ha? Kaya nga, Opo, oo. pero yung pag sinabi mo na, yung sinasabi na, sandali lang, sa lahat ng ito, sino ba pumirma? Sino ba nag-approve sa pinaka-corrupt na budget? Sino Ayan. ba pumirma? Ay, hindi ako ang pumirma. Ikaw ba ang pumirma? Hindi rin. Ay, ito, hindi to bawal. Yung mga sinasabi natin ganyan. Kasi hindi naman talaga tayo ang pumirma. Tayo ay nagtatanong lang. Di ba yung Sino ang unang dapat pumirma? managot dito ay yung pumirma? Naprubahan mo eh. Tama? Oh, Ikaw ba ang pumirma? hindi. Ako ba ang pumirma? Hindi. Hindi. Sino pumirma? Hindi na. Sino ang pumirma? Sabihin nyo. Kilala nating lahat kung sino ang pumirma. So ito yung sinasabi ko. Ano ang epekto nito? Actually, hindi lang sa uniform personnel. May chilling effect to. Pinirmahan ng... Ito definitely, can I just say, meron tong chilling effect sa mga hindi supporters at sa mga pilit na kumakalaban. There's a chilling effect. Kaya nga naitanong mo, yung tinanong mo sa kanya nung huli, yung pong ginawa sa inyo ay parang yung ginawa rin po dati noon Oo. kay Trillanes. Di ba? May ganun kang tanong. Eh, napa-oo na nga lang din si General. Kaya nga. Oo. The same defense. Oo. Okay, anyway. Ang bottom line nito, kapag ang nakaupo ay kaalyado, you're safe. Mr. Chairman, I'd like to strike down from the record that, You wanna that strike word it you're down? safe. Ha? Bakit? Safe ka naman Huwag kang mag-alala, safe ka. Safe ka na. I'd like, ikaw talaga. Safe Mr. ka Chairman, na. I'd like to strike it out. Uy, Please, bakit? from the record. Huwag mag-alala, safe ka eh. Okay ka na. Oo, safe ka na. Safe ka ba? Safe ka na. Dun, 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 dun.